Sa Book of Proverbs, chapter 29, verse 18. Sabay-sabay po natin sabihin, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. So tayo po yung manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Plakpakan natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to your name, Haba Father. Maraming salamat, O Diyos, sa gift of life, Panginoon, sa kalakasan, sa kapayapaan, sa pagmamahal na iyong binigay para sa amin, sa bawat isa, O Diyos, na iyong lingkod, na iyong mga followers, Panginoon. Tinataas ka namin at kay buti mo, Panginoon, dahil dinala mo ulit aming mga panyapak, aming presensya upang magpuri sa iyong bahay panambahan, sa iglesia ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa mga ibang kapatiran, on-site, Panginoon, at online, na nanonood, Panginoon, na patuloy sila na naghahanap ng iyong salita at mas mauhaw pa, Panginoon, na makarinig, makawitness ng mga provision. Maraming salamat, O Diyos, na ako yung ginamit. Isa privilege, Panginoon, na maghayo, mag-spread na yung salita, na yung layunin, Panginoon, na ikaw pa ay nabubuhay sa mundong ito, Panginoon. Gabayan mo po ako, Diyos. Ikaw ang manguna. Ikaw ang magturo, Panginoon. Ikaw ang mag-cover sa akin at i-bless mo ang bawat isa na nakakarinig ng iyong salita. I-bless mo ko, Panginoon, upang lahat ng mga salita na lalabas sa aking labi, Panginoon, ay makapagbigay ng prosperous na pamumuhay, paggabay sa bawat isa, at a great healing sa mga kapatiran na may karamdaman, O Diyos. Pinapanalangin ko, Panginoon, nawa na magwakas ito, O Diyos, na makamta namin na victory at mag-aalab kami na kami po sa bawat isa, sa aming bawat puso. Maraming salamat. In mighty name, Jesus Christ, we pray. Amen at amen. So tayo po yung magsiupo at nawa yung nanonood dyan sa online, no? Nawa hindi tayo mag-skip. Nawa kung meron tayong ginagawa, patuloy po tayo makikinig, kapatid. Dahil 1 o 2 hours lang po ito, no? Hindi po, no? Hindi po pinagkait ng ating Diyos yung 6 days nating na ginagawa upang makuha natin yung ating resources, ating mga sahod, di ba? Bagkus 1 hour o yung time nga minsan, di ba? Pag nagtatayo dito, nagre-reveal ng salita ng Diyos, minsan 30 minutes. So, i-google po natin yon, mga kapatid. Kasi yun po ang isa, no? At pinaka-the best na maririnig nating advices sa buhay natin, which is the word of the Lord. Amen? So, praise God. So, nangangamusta ang Diyos sa atin? Kamusta ang bawat isa? Amen. So dapat tayo ay nagagalak pag tayo ay nakakarinig ng salita ng ating Diyos. Dahil ito ay buhay. Bagkus ito ay masakit, pag ito ay tunay na siyang tumatanim sa bawat isa. Amen. So, ulitin ko ulit, no, ating teksto in the book of Proverbs, chapter 29, verse 18. Pag sinabi pong Proverbs, this is the book of wisdom. Kaya, dito po, no, binawa sa ating Panginoon ang kanyang salita. Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Amen? So, church vision and mission is essential. No? Ito ay mahalaga sa iglesia for the growth, no? Para may palaki, no? Mag-growth pa tayo and give impact of the body of Christ. Kasi wala tayo, no? Kung wala ang ating Diyos na siyang nagbigay nito. He visualized. Kaya nga ginawa niya itong langit at lupa, di ba? Itong mundo na to, no? Because He have a great vision sa bawat isa na kanyang mga anak, ng kanyang mga steward, di ba? Tagapangalaga. As a member of the church, meron din tayong vision, di ba? Meron din tayong vision, mission. Kasi hindi tayo nagsisimba dito para makinig lamang. Nagsisimba tayo to act, no? Na meron tayong gagawin. So ano po yun? So in the leaders, hindi lamang sa leaders, hindi mo lang tayo,
no? We are called to align ourselves with the vision that God has given to our community of believers. Amen? So, ina-align ng Diyos. Kaya tayo nagsisimba tayo dito, amen? Para may align din nating buhay. Na kung dati ay napapariwala tayo, no? Merong brokenness sa buhay natin, merong failing, di ba? In danger tayo. So, God aligned us. At sana, naway makamtan natin na He control us also. At hindi yung sarili nating kakayanan. Amen? As a member of church, no, we need the perspective, yung tamang daan o tama na basihan, which is the word of the Lord. Amen po ba? Amen? So, bago po natin basahin, no? Ito po yung title. Know your mission, vision. Kailangan meron talaga tayo niyan. Di ba? Kung magbabago ngayong taon, di ba, ano yung sinasabi? New Year's resolution, di ba? Nagti-take down tayo, ano yung gagawin? Di ba? Minsan, magpapayat na ako, di ba? Magsi-savings na ako, di ba? Magda-diet, di ba? Marami. Bagkus, God reveal His vision, mission to His Word. Kaya magbasa ka ng salita niya. Magbasa ka ng Biblia. Amen? Although, kahit tamad tayo, God is also poke us. Amen? Kasi bakit? Yun po yung daanan mo eh. Amen? And the good thing is, this book is already advantage to us. Kasi this book is, natapos na po to way back 2,000 years ago. At binabalik lang ngayon. Amen? So God revealed this book of wisdom in the Proverbs kasi ito po yung sinulat ni Solomon. Kung kilala po natin si Lolo Solomon, siya po yung pinakamayaman na nilalang dito. Nasa kanya na po ang lahat. Amen? Bagkus sinabi niya, ito ay meaningless sa buhay. Dahil napagtanto niya, kailangan niya yung paggabay ng salita ng ating Diyos. Amen? Kung saan, dapat meron tayong pangitain. Meron tayong vision. Kung sa trabaho nga natin, di ba, binivisualize natin, pinag-aralan natin. In physical, emotional, di ba? Bagkus ito yung advantage sa bawat believers na ating Panginoon Jesucristo. Meron siyang pangitain sa ating buhay. Maging sa bayan at ngunit kung siya din ang nag-iingat, no, sa law na to, this law of vision, siya ay maligalig masaya sa kanyang buhay. Na kahit siya ay walang-wala, na sa kanyang puso, He will provide. God will provide us. Kasi meron siyang Diyos na buhay. Amen? This verse also emphasizes the significance of having clear vision that guides and unites the church. Hindi lamang sa pangsarili natin, bagkus, binibigyan niya ng diin upang mabigyan tayo. Amen? Mabigyan tayo ng guidelines sa ating buhay. Amen? So, we need to unite also. Hindi lamang na, okay na ako dito, okay na ako sa online. Paano ka mag-aalala? Paano mo ma-feel yung presensya nating Diyos? Amen? Paano mo, makakarinig ng mga testimonya ng ibang tao? Paano mo ma-feel yung warm na pag-welcome ng kapatiran sa iyo? Amen? So, we need the unite of this church. Kasi we have a vision. Amen? So, ano ba yung vision natin dito? So, this is the vision of our church. So, basahin ko po, we are a Bible-based. So, dapat, Biblia talaga ang basihan. Hindi tayo gumagawa ng anumang plataforma. Amen? Christ-centered. Kailangan, pumapagitna ang ating buhay, na ating Panginoon, na si Jesucristo, and compassionate overseas workers. So, bilang OFW, meron tayong papagkumbaba. Amen? Kasi di natin alam yung ating nilalakaran. Amen? So, we need to call to win souls and disciples.
no? Dapat may hayo natin yung ibang kapatiran pa na ngailangan sa salita ng Diyos and for the expansion of the God's kingdom. So yun po yung vision ng church na mas mapalago pa, may pangaral yung kanyang salita. Kasi bakit? We have a mission. So ano yung mission ulit? To raise up committed workers. So it means we need a committed. So tayo po yun mga kapatid kasi naglalaan ka ng oras maging sa online na yan. Kahit naghawa ka ng cellphone, amen? Hindi ka nag-scroll out. Hindi ka nag-scroll down up. Because you have the standby form of channel na kailangan mong marinig ngayon. And sabi pa niyan, to win souls for Christ, for the expansion of God's kingdom and community kingdom building. So, mas mapalago pa yung iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. So, kailangan po natin, no, yung vision ng isang church. Kasi hindi lamang na itinayo to upang makahayo, makakolekta ng tithes, makahanap ng destiny, makahanap ng ano pang hinahanap. Bagkus, hinahanap natin kung ano yung vision ng church kasi yun yung vision mo sa buhay mo. A church without vision is like a ship. Naalala ko tuloy si Kuya Ken at yung amo namin dati. Kasi ito yung in-example Isa yung barko. Sabi to, without a rudder drifting aimlessly in the sea. Ano ba yung rudder? Yung timon. Di ba? Pag sinabi ng isang captain, no, na bubugsay tayo, no, sa left side, bugsay tayo sa left side. Hindi ka mag-right side kasi pag nag-right side ka, ano mangyayari? 'Di ba? Parang madi-drift out yung barko or mag-i-slow down. Amen? So hindi tayo makakapunta sa ating patutunguhan, mga kapatid. So that is the vision is like. So kaya sa bawat iglesia ng Diyos ay mayroon talagang vision at mission na para makuha ang gustong layunin na ipinatutupad sa ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag po ba? Amen? So, hindi lamang na ikaw ay upo dyan, makikinig. Amen? Dapat meron kang action sa buhay mo. Kasi we are building a kingdom of God. Amen? So, as a member of the body of Christ, we are called to rally behind the vision of that. So, kailangan, kumbaga, yung makikita natin, di ba, sa mga gobyerno, pag hindi nila nakukuha yung gusto nila, nag-rally sila. So, tayo din, pag hindi natin nakuha yung vision natin, Panginoon Hesukristo, dapat doon tayo nagpupuna. Lord, gusto ko na ganito. Mas, no, di ba, nanalangin pa tayo na mas mapalawakin pa yung pag-iisip natin because God has bestowed upon our church leader. Siya yung leader Amen? So, kailangan atin pong sundin kung ano yung nakasaad na mission at vision ng iglesia. So, we need, sabi nga, no, sa Book of Psalms, chapter 37, verse 5, commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it on pass. So, dapat merong commitment. Amen? Meron tayong commitment sa bawat isa kasi bakit? Yun po ang para sa Diyos. Kasi doon siya napiplease. And trust also to Him. Kasi bakit? Habang nagkukumit ka sa buhay, Kristiyano, meron talagang mga trials, temptations sa buhay. Kaya, i-commit natin ating buhay sa ating Panginoon. Kasi bakit? He overcomes the world. Amen. Maging ating Panginoon Hesukristo ay na-tempt din. Bagkus, nakasalamuha talaga niya si Taning, ang kalaban. Diba? Kung mababasa po natin sa Book of Matthew. Amen? Kung ano po, no, yung ginawa ng demonyo nun sa ating Panginoong Hesukristo, ay ganun din ang gagawin sa atin. Bagkus, tayo ay magiging observant sa bawat isa. So, dapat ipagkatiwala natin, amen, sa ating Panginoong buhay, na lahat na ating ginagawa, maliit man o malaki, easy man to o hard, dapat meron tayong pinapatnubay. At magtiwala dahil
tayo ay tutulungan niya. So ano yung kailangan? Jesus need our commitment para maibigay niya ang layunin na gusto niya sa iglesia at maging sa dinidesign ng puso mo. Amen? So we need a commitment. So the key is commitment. Amen? So ito yung pinakamahirap. Amen? Pinakamahirap. Isa sa mga pinakamahirap na ibigay. Commitment. Amen? Our commitment to this vision will bring about unity. So commitment natin na magbigay tayo ng unity lamang na mag-e-effort. Yung isang tao ay tapos na. Dapat unending, serving God to spread His kingdom. So, sabi nga sa book of Ephesians, from whom the whole body fitly joined together and compact by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body and to edifying to itself in love. So dapat nangyayari dahil sa Kanya. Dapat yung buong katawan na nakalapat, amen, mabuti na magkalakip. Amen? So sa pamagitan ng tulong ng bawat kasukasuhan, bawat isa, so dapat naaayon din sa paggawa ng layunin na nauukol sa bawat iba't ibang, bawat sangkap na mag-unite ng isang iglesia. Dapat, magpakalaki tayo. Yung iglesia, yung ating pag-spread ng salita, amen? Mapalaganap natin sa iba pang kapatiran, to unbelievers, para ikakatibay ng bawat sarili, amen? Bawat pag-ibig, at bawat na panunungkulan sa isa. Kasi hindi mo makakayanan 'to kung wala yung ibang kapatiran, di ba? You stand alone. Hindi mo kaya yung kapatid. Kasi sa confidence pa lang, di ba? Magkukulangin ka na. How about more kung wala kang Diyos? Walang nag-cheer up ng mga kapatiran sa'yo. Di ba? So kailangan po yun. Kasi yun po yung sangkap, the measured, the every part na ginagawa natin para makuha natin yung vision ng simbahang ito. Apostle Paul speaks about the importance of every part of the body working together. Dapat nagtatrabaho ang bawat isa. Hindi lamang nahayaan natin si kapatid na kaya na niya yan. Ginagawa nila man yan dati yan. Dapat you need to share also yourself. Hindi naman pera agad pag-usapan. It means you need the 3 T's. Your talent, your treasures, amen, and your time. Kasi sa maliit na bagay na pag-abot mo, sa pag-share ng salita, sa pag-share ng iyong buhay, malaking impact na po yun, nakaka-place na po yun sa ating Diyos. Yun po ang sinasabi ni Paul dyan sa book of Ephesians. Then, of every part of the body working together for the growth of the church. Amen? Kaya po tayo nagkakaisa, kaya po tayo nagtutulungan for the growth, amen? For the growth of this church, for the growth also sa bawat isa. Amen? Kasi, hindi lamang nakatayo ka dyan o nakaupo o nakikinig, hindi ka magbubunga. Kapatid, magbubunga ka kasi bakit? Magtatanim sa iyo na magkukonvict na manalangin ako, I need to prioritize what God's called me, di ba? At kailangan, meron din tayo, Meron din tayong makikita sa ibang tao na ating tinutulungan. Amen? He highlights that from Him, the whole body joined and held together by every supporting ligament. Amen? Dapat merong samahang tumitibay. Hindi samahan na, naghihiwalay. Dapat tumitibay. Amen? Grow and build itself up in love with the Lord.
Na mayroong pagmamahal sa bawat isa. So, pag kinokorek ka ng kapatid mo, pagmamahal yun, kapatid. Amen? Hindi po dinadown yung isang kapatiran pag mayroong ina-advise o meron na pagko-correction. Bagkus, He loves you. Amen? As each apart, ito po yung nag-work out sa bawat isa para makuha yung vision na hinangad ng isang iglesia. This teaching underscores that the significance of each member contributing their unique gifts also. Kasi bakit? Hindi lamang ako magigitara, si Doc Rich, ang ating pastor ang magkakanta, sa Ate Jem, di ba, si Kuya Moy, maging yung iba. Huwag yung i-hide. Amen? Huwag nyo pong itago. Kasi bakit? Pag tinatago nyo po yan, at yung ating Diyos ay hindi makapagpigil, kapatid, mas mahirapan ka na i-express yung yung ginawa ng Diyos para sa iyo. And it's contributing also your talents and resources toward the fulfillment of the church mission. Talent, di ba? Kung meron kang talent sa pagkanta, meron kang talent sa pag-reach out ng salita nating Diyos, di ba? Meron kang pagka-teacher. Amen? At kung wala ka mang talent, meron kang resources, treasures, pwede ka mag-abot. Amen? Kasi kalooban po yung Diyos na binigay sa iyo kasi doon ka malakas. Kaya yung kalakasan na yon, which is, i-share mo din. Kasi hindi naman sa buong buhay mo, hinahawakan mo yan. Mawawala ka din dito sa mundo. Sabi nga kanina, di ba, ni Ate Jem, sa tithes, where the motes, yung anay, at yung magnanakaw. Kapatid, huwag mong masyadong kimkimin kung ano yung meron sa iyo. Bagkus i-spread mo yan para ikaka-expand pa ng iglesia. Commitment to the church vision and mission requires active participation and dedication. So dapat aktibo rin. Huwag tayo manglulupaypay. Amen? Dapat aktibo tayo sa anumang participation. Example na dito, yung Bible study natin. Amen? So, kung makakalimutin tayo, example na lang ako, alarm your mobile phone. Amen? Sayang naman yung 64 GB, 128 GB, di ba? Sayang naman po yan. So, lagyan mo din yung alarm. Kasi, hindi natin alam sa pang-physical nating pampisikal natin na pangangatawan ay nanglulupaypay. Bagkus, anong kailangan natin? Yung encouragement ng salita ng Diyos. Kasi yun po ang nagbibigay ng kalakasan. Sinabi po sa book of Philippians 4:19, kung di po ako nagkakamali, 4:13, kung di po ako nagkakamali. Siya po ang ating kanlungan at kalakasan. Amen? God promises us to give you a strength na hindi mo inasahan, kapatid. So we need the commitment na tayo ay makahayo pa to expand this kingdom of God. And that is our dedication. Ano na naman yung isang oras, di ba? Kung buong buhay naman ay pinag-iingat ka ng ating Diyos kasi yun din yung mission niya para sa iyo. To give you a good health, abundance life, di ba? Kaganda na pagmumukha, kaganda na, di ba? Maliwalas na pamumuhay, di ba? So, siya rin yung nagbigay sa iyo eh. So, ibalik mo yung nararapat para sa ating Diyos. Amen? Kasi pag binalik mo yon at nakakalugod sa ating Diyos, kapatid, huwag mong asahan. Kahit hindi mo pa pinalangin, binigay na. Which is the good mood every morning, every gising is a blessing to us. Amen? So, the commitment, it works. No? Hindi po mag-works yung commitment kung wala ito. Unang-una, it involves
sacrificial. Siyempre, magsakripisyo din tayo. So, the good thing is, meron tayong time na pumunta sa iglesia, sa simbahan natin. O tumingin sa online. So, palakpakan po natin yun. Amen? Kasi, it's an act of sacrifice po yun. Nakakalugod na rin sa ating Diyos. Amen? So, giving our time, talents, and treasure for the advancement of God's kingdom, nakakalugod sa bawat isa. Di mo alam, di ba? Pag umabsent ka, natatamlay si kapatid, natatamlay ating pastor. So, kailangan ka, kapatid. Amen? Kailangan ka ng iglesia. Kahit ikaw ay nanonood, kahit ikaw ay nakikinig, kahit ikaw ay tagabigay lang ng tithes, kapatid, huwag kang mag-absent. Kasi hindi mo alam, no? Merong malulupaypay sa iyo, which is ang ating Panginoon. Kasi nasasayangan siya sa araw na yon at nakikita niya na naglalaba ka lang pala. Di ba? Di mo alam, gumala ka pala. Di ba? So, di-discourage yung ating Diyos. Kasi bakit? Sinakripisyo niya ang kanyang buhay sa iyo, which is our Lord Jesus Christ, to redeem you to your sin na hindi dapat siya, bagkus ikaw yun eh. Pero inangkin po niya lahat. Dinala po niya sa cross ng Kalbaryo para ikaw ay merong mapayapang pamumuhay at hindi ka may judge ng bawat isa. Kasi tinubos ka na eh. So, we contribute ating pagpanumbalik sa Kanya. We give our gratitude. Kung minsan sa ating buhay, magkabit ka rin ng side mirror sa buhay mo. Di ba? Balikan mo din yung unang nagmahal sa'yo. At yung unang na tinatanggap mo siya. So dapat ganon. Just as Christ selflessly gave His life for us, we are called to sacrifice to serve Him. Yun naman talaga dapat. Amen? Kasi nabuhay tayo sa mundong ito, hindi lamang na magtrabaho na lang buong buhay mo. Magbantay na lang ng ari-arian mo. Di ba? We need also to praise and worship our living God. Amen? So, we need to support also our church vision. Ano yung vision natin sa church, di ba? So, we need a Bible base. So, mag-aral ka ng salita mo to gain a wisdom para mailako natin sa ating kapwa OFW o kung nasa Pilipinas ka man o saang lupalok pa na mailako mo ang salita natin, Diyos. Amen? And to support the broken-hearted heart, the loneliest people na wala na silang nakikitang kaliwanagan sa kanilang buhay, puro curse na lang, at sinasabi pa, tulog ang Diyos sa akin, walang Diyos na buhay sa akin, di ba? Hindi mo alam, ikaw na lamang yung hinihintay ng kapatid na yon. Amen? Na magbigkas sa kanyang isipan para manumbalik ang kanyang kalakasan. Na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanya. Amen? Dapat nating binibigyan talaga ng importansya kung ano yung inuupo natin sa iglesia. Malay mo, sa pagtayo mo, mayroong kang kapatiran doon na dapat mong i-share yung salita nating Diyos. Sayang naman yung talino mo. Sayang naman yung mga titulo na hinahawakan natin. Kung hindi natin, ini-enhance. Mas dapat nga di ba? Mas dapat nga yung nakukuha nating reward, dapat meron, di ba, mga kapalit? Bagkus, wala lang. Natutulog na yung certificate doon, di ba? Mga license, nasasayang eh. At na-amaze ka sa mga tao, grabe yung taong to. Mas matalino pa ako to eh. Yung classmate ko to, pero
Tahimik to. Pero ngayon, nakikita mo, di ba? You preach the gospel of God. Amen? Nakakalain mo, uy, mas matalino pa ako eh. Kunti lang yung talino nito eh, kaysa sa talino ko eh. Di ba? So, we are amazed what God works for us. So, we need that guidance. No? At ito yung pinapamanik sa atin ni Paul sa 1 Corinthians chapter 12. Amen? For us, the body is one and hath many members, and all of the members of that one body, being many, are one body. So also in Christ. So, lahat po tayo ay iisa. Marami mang membro, bagkos iisa lamang yung pangangatawan, which is the body of Christ. Continue po natin sa 13. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews and Gentiles, whether we bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Kaya nga tayo dito nagsisimba kasi we have the one Spirit. Ito po yung ini-aim natin, na meron tayong makakasalamuhang isa lamang yung pananampalataya. Kasi mahirap na po pag iba yung pananampalataya, nako, dadalhin ka po doon sa golf. Ano po yung golf? Golf. Yun po. Dadalhin ka sa anumang makahilayan na pangsamantala na makakalimot daw. Amen? So, we need this Spirit as a body of Christ. Amen? So, sinabi niya sa 27, now, ye are the body of Christ and members in particular. So, praise God. Kasi bakit? Isa tayo sa pangangatawan ng ating Panginoong Hesukristo. Isa po ang layunin. Yun po ay yung purihin natin ating Diyos. Mapalaki ang kanyang iglesia at mapalawak pa yung kanyang itinuro mula sa kanyang mga salita. Amen? So, dapat kung paano yung iglesia, no, ganun din tayo. Kasi tayo ay instrumento sa mga tao na walang sigla. No? Walang dynamic sa buhay nila. Amen? Bigyan natin ng harmony. Amen? Dapat lagi nating dinidiin na merong Kristo sa buhay nila. Merong Kristong nagmamahal. Merong Kristong naggagabay at nagpapala sa kanila. Hindi ba natin nabivisualize yun? Pag tayo ay nakatulong, hindi man finances, hindi man sa anything, bagko sa salita ng Diyos, nakapagpagbigay ng bunga yun sa kanila. Example po natin, sa ibang kapatiran, di ba, sinabi nila, nung narinig ko ang salita ng Diyos, doon ko nalaman, no, na meron palang saysay yung buhay ko. Kasi pag binigyan, ganito po, pag meron po tayong Kristo sa buhay natin, lumalaki yung value natin. Pero pag wala tayong Kristo at nahuhuli po yun, kahit na munggo, hindi natin mabibili. Kasi naglulo po yung value. Walang value, kapatid. So, Paul compare to the church, to a body with each member playing a vital role. So, pinapaalala sa atin ni Lolo Paul na meron tayong role sa iglesyang ito. Amen? Kasi, ganito po, example ko po sa sarili ko, wala naman akong saktong, no, tinig o boses sa pagkanta, so it means kailangan ko po yung role ng kumakanta. Magandang boses, di ba? O sabihin natin ating pastor, meron siyang angking talino sa di ba? Sa pagbigkas ng salita ng Diyos. Bagkus mayroon siyang kulang sa sa pagtransport ng salita. Kasi nga busy siya, di ba? Meron siyang inaaral para mas ma-enhance pa yung pag-deliver ng salita nating Diyos. So kailangan po tayo upang mag-deliver ito. Amen? So meron pong kakibat ang bawat isa. Meron po tayo mga talento na binibigay, na binigay nating Diyos. Because we need to function this.
para makuha natin yung vision ng isang iglesia. Amen? So, kaya nga, grupo eh. We need this member because we are as one body. Amen? So, wag po nating, itawag ito, yung ipagdamot kung ano yung meron tayo. Bagkus, mas ibigay po natin yun kasi ikakalugod po ng Diyos yun eh. So, He emphasized also that the body is not made up of one part but of many. Kaya nga, hindi ginawa yung pangatawan natin na puro tiyan eh. Ang hirap naman yun, puro tiyan, puro mukha, puro paa, di ba? So, kaya ginawa ng Diyos na meron tayong mata para makakita, merong ilong para makaamoy, merong tenga para makaparinig. Merong mga kamay pa, di ba? Kasi they have its purpose. Para makuha yung layunin na yun. Makakuha tayo na mas maganda pang hangarin bilang Kristiyano. And just as the body has different parts that serve unique function but works together in harmoniously. Kasi pabago-bago man yung buhay, kapatid, hindi lagi sa mata o sa tenga ang ginagamit minsan. Ginagamit din yung paa para mag-step forward tayo, para makalayo tayo sa ating comfort zone. Baka nalulunod tayo sa ating comfort zone. Hindi natin nakukuha yung ano yung goal sa ating buhay. Ano yung minimisyon mo sa iyong buhay. Kung meron kang gusto na hinahangad, mga mansion, di ba? Mga sasakyang luxury, di ba? Yung mga millions of dollars na pera, di ba? So we need to act, We need na yung mission na yon, yung role na yon para sa ating buhay ay ating pong makamtan. Hindi lamang na para sa Diyos yun eh. Ipinapahiwatig sa ating Diyos na ikaw rin ay mamuhay ng masagana na kanyang, kung ano yung ayon na ibinigay sa kanya. Amen? So, this function, we need to work together. Amen? Hindi po magka-function yung isang relo, yung isang bagay, pag wala yung bawat isa. Amen? We need na tawagin yung ating sarili. Hindi na tayo dapat magpatawag sa iba. Amen? We need to use our gifts that God gave us. The talents, amen, to edification for the body and advancement of God's kingdom. Malay mo, ikaw na lang hinihintay, kapatid, para mag-grow up yung ministry na hiniwakan ni kapatid, di ba? Kung marunong ka magluto, di ba? Kung meron kang lisensya na mag-drive, di ba? So, we need that. So, as a member of Christ, we are called, we are called to be His compassion. Amen? So, whether it be through teaching, preaching, serving, giving, or any other form of ministry, we need that commitment to the church. Commit mo rin yung sarili mo. Hindi lamang sa tao na nag-commit ka doon, pero iniwan ka rin sa huli. Di ba? We need to commit sa ating Diyos. Kasi bakit? Unang-una, hindi nagbabago ating Diyos. Kung ano yung pinangako niya, ano yun ang ibibigay sa iyo. We commit to our Lord. Kasi bakit? Kasi pag sinabi niya, babaguhin yung buhay mo, babaguhin at babaguhin ka. In the end of ages, sabi nga niya, di ba? Sa kanyang salita. So now, whatsoever you do it heartedly. Kasi bakit? Hindi lamang na nagpapakitang tao tayo, bagkus meron tayong kapatiran na binabago rin ng buhay. Selfish mo naman kung ikaw lang yung nagbabago, di ba? Hindi mo sinishare. So, we need to do it heartedly as to the Lord and not unto men. So, wag po tayo magpapakitang tao kasi Kristiyano nga, di ba? Nakikita tayo, bagkus ini-aim din natin na makapagbago tayo ng buhay sa ibang kapatiran. And knowing that all of the Lord, He shall receive the reward of the inheritance. So, hindi lamang ikaw makakakuha ng
pamana nating Diyos, kundi yung ibang tao din. Amen? And for the expansion of the Lord's kingdom to serve Him. So, we need to exhort, no? As a believers, no? We need to exhort the willingly work. No? Whatever you do it for the glory of the Lord. So, pangalawa, lastly, no? The commitment of meeting together. So, dapat meron tayo nito. Hindi lamang, ay, mag-online muna ako, ay, magbabasa ako ng Biblia. Di ba? So, dapat we need to meeting each other. Sabi nga sa book of Hebrew, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. Di natin alam, no, yung pagmamahal natin ay tayo po'y napapariwala na. Amen? So, dapat meron tayong ginagawa, which is the meeting together. Mag-fellowship din tayo sa ating kapwa. Malay mo, yung problema na dinadala mo, halos magkapareho para ng problema nung narinig mong si kapatid, di ba? So, 25, huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon na gaya ng kaugalian. Amen? The manners of some is but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Kasi bakit? Hindi natin alam, bukas, darating natin Diyos. Hindi ka makakaghanda, kapatid. Amen? So, we need to deliver ourselves to God to fellowship others. Paano mo ma-preach out? O paano ka binago nating Diyos? Amen? So, believers are encourage us, no? Is encourage us to consider how to stir up one another to love. Baka hindi ka na nagising, kapatid. So, kailangan ng isang kapatiran na magpukpok sa iyo o maggising sa iyo. Amen? And to not neglecting to meet together as a habit of some, but encouraging one another and all more as you see the day dawning. Kasi nga, minsan makakalimutin tayo eh. Hindi natin alam na paparating natin Diyos sa kanyang second coming. Kaya merong kapatid na siyang magigising sa iyo. Our commitment in church, vision, mission involves not only individuals' dedication, but also collective support and encouragement of one another in our faith journey. Hindi lamang, nagsasaklay tayo sa sarili natin, bagkus meron tayo dapat na kapatiran. Kasi maging yung isang tao na sa kanya ng lahat ng katilinuhan ay naghahanap pa rin siya ng pangailangan sa kanyang buhay. We need that journey na more faithful to you. Yung mas malalim pa sa iyo. Yung mas nakakaintindi pa sa iyo. Di ba? Kailangan po natin ng kapatid na ganun eh. Amen? As we gathered together as a body of believers, we are called to uplift, inspire, and spur one another towards love and good deeds. So dapat tayo, mga kapatid ko kay Kristo, amen, nagli-lift up tayo sa bawat isa. Amen? Nag-i-inspire tayo sa bawat isa at nagpapalakasan tayo sa ating mga gawa. Amen? Our commitment also na we need to strengthen our fellowship. Amen? Palakasin po natin ang ating relationship sa bawat isa as a Christ body. Amen? And bearing each other burdens, sharing in each and other's joy. Amen? Kung meron kang hinanakit, meron kang dinadalang damdamin sa buhay mo, meron kang trials o problema na yan, you can talk to our elders, deacons, and leaders, pastors. Amen? Huwag po kayong magdadalawang isip. Amen? Ito yung po sinasabi ko sa inyo, hindi po yan i-chismis. Bagkos, i-chismis po yan ng ating Panginoon. Kasi doon natin lahat, idudulog yun. Amen? So our conclusion, commitment to the church vision and mission is foundational to the growth. So dapat, nagbubuo tayo ng foundation sa bawat isa. Amen? And give an growth impact and effectiveness of the body of Christ. So dapat maging epektibo to sa iyo para makita ng iba
at ikay pamarisan. Amen. So, as our vision, we are Bible-based, Christ-centered. So, dapat nangunguna sa iyo ang Diyos, pumapangit na sa iyo si Panginoong Hesukristo. We have a compassionate overseas workers o saan ka mang lupalop ng mundo, and we need to call to win the souls and give a disciples. Hindi lamang ikaw sa sarili mo na nagdi-disciple, bagkus ikaw din ay magdi-disciple sa iba to the God's kingdom. Amen? So it means founded to Christ Jesus and rooted to Him. Amen? So dapat founded yan ang ating Panginoong Hesukristo at hindi founded ng iba. Dapat Christ-centered yan, ha? Mag-ingat po tayo. Kasi bakit? Sabi po niya, is the warning for us. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. Kung alam mo na hindi para sa Diyos yan, at nadidepart ka na sa presensya natin Diyos, lumayas ka na dyan, kapatid. Amen? Kasi as a member of church, we align to the vision of God. Ina-align tayo eh. Amen? Ourselves with vision with God has placed before us. Amen? So using our unique gift and talents to serve Him wholeheartedly. Buong puso dapat tayo na nagpupuri, gumagawa sa salita ng Diyos. So, at through vision, Jesus that gave us, makikita po natin to sa Book of Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Ito po yung vision talaga niya na kanyang ibinigay. Yung sinabi niya na lumapit si Jesus sa kanila. Lumapit si Jesus sa kanyang mga disipulo at sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at sa banal ng Espiritu Santo at turuan ninyo sila na sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Halos pareho lang po yung kapatid. Nire-reach out po natin yung bawat isa. So, let us sacrificially give our time, talent, and treasures for advancement of God's kingdom. So, tayo po tumayo. Amen? Hallelujah. So, let us support and encourage one another in our collective journey of faith. So, dapat magpalakasan po tayo, kapatid. Amen? Lagi po natin iisipin na meron tayong kinukubit sa ating Diyos. May our commitment to a church vision be a reflection of our love and devotion to God. Amen? As we strive to glorify Him in all that we do. Amen? So tayo po'y manalangin. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Glory to your name, Abba Father. Maraming salamat, Ama, sa iyong mga salita at sa paggamit sa amin, Panginoon. It's a privilege, O Diyos, na ako po'y nakatayo muli, nakapag-spread ng salita, at sa mga kapatiran na nanonood, Panginoon, at naka-witness online and on-site. Nagpapasalamat po ako, Panginoon. At alam ko po, ito ay nagagalak ka na makita mo kami, Panginoon, na nagpupuri, nakikinig sa iyong salita, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin ang aming buhay sa mundong ito ay hindi mawawala ng saysay. Bagkus, bibigyan mo pa ng mas ikakaganda at ikakalago at tutulungan ng iyong iglesia upang mas mapalago pa kung ano yung mga layunin mo na ibinigay mo para sa amin. O Diyos, nawa hindi namin makakalimutan na i-priority ang lahat ng iyong mga itinuro sa amin. Panginoon, turuan mo po kami na ma-reach out ka, O Diyos, na mangusap sa amin. Tulungan mo kami na mag-devoted to dwell in your presence, O God. Patuloy mo kami na gabayan, Panginoon, upang mas maranasan namin kung ano pa ang purpose namin sa buhay ito. Sa bawat isa, Panginoon, kung meron man kami nararamdaman, Panginoon, suriin mo ang aming puso, O Diyos. Kami po, Panginoon, ay
ay tumatawag sa iyo, Panginoon. Na patuloy mo kami na iwaksi sa anumang mga temptation, sa anumang mga kasalanan, Panginoon, na siyang nagpapabigat upang makapunta kami o siyang nag-i-struggle sa buhay namin. Father God, sa pagpatuloy naming journey sa aming pananampalataya, Panginoon, nawa hindi lamang dito nagwawakas na kami ay uupo, tatayo, kakanta. O Diyos, may palako namin ito, Panginoon, gaya na yung sinabi sa Book of Matthew, chapter 28. Na ihayo namin yung layunin na inuutos mo para sa amin. Yung mga salita na nagbibigay buhay, yung salita na nagpapa-enhance sa bawat isa, at salita na siyang aming makakamtan sa aklat ng buhay. Nawa, O Diyos, sa bawat pangalan, nawa may isulat nito, Panginoon, sa iyong aklat na buhay. O Diyos, pinapanalangin ko, Panginoon, nawa hindi masasayang kung ano man yung narinig namin, Panginoon. Mas pagbulay-bulayan pa namin to, Diyos, kasi ito yung maggagabay sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka na purihan, dakilain sa pangalan ni Jesus at lahat ng anak ng Diyos na may sabi na Amen at Amen.